So, kamusta po mga ka-Streetwise, no? So, mga kababayan, itong si dating Executive Secretary Vic Panot Rodriguez, nagtatahol na naman. So, ang sabi niya, meron daw pong ginawang impeachable offense itong si Presidente Marcos. Okay. So, ang point ko dito, no, kung magsalita itong si Panot, akala mo napakalinis. In the first place, kaya ka nga nasibak bilang Executive Secretary kasi nga, di ba, allegedly, nagbebenta ka ng appointments, 100 million per appointments, at saka sangkot ka doon sa pag-import ng illegal na asukal. 'Di ba ginaya mo pa yung pirma ng presidente. Kaya kung magsasalita ka ng ganyan, sana isipin mo dapat na, 'di ba, may ginawa ka rin katarantaduhan, 'di ba? So wag nating kakalimutan mga kababayan yung ginawang katarantaduhan ni Vic Rodriguez. So ngayon ang kapal ng mukha na magsasalita na akala mo linis-linis. Oh, ito pakita ko sa inyo ha. And actually mga kababayan, wala namang problema bumatikos. Wala sa akin ha, walang problemang bumatikos. Yun nga lang po kasi yung pagbatikos po kasi nila intriga. Magkaiba po kasi yung bumabatikos ka para sa improvement ng bansa doon sa gumagawa ka lang ng intriga. So ito po kasing pinapalabas nila na to, intriga lang po talaga ito. Then patunayan natin to dito ha. So ito ha, basahin natin tong report from PDP Laban. Okay? Sabi dito, okay. In the news, lawyers to challenge blank items in BICAM report before Supreme Court. So, ang gusto ngayon ni Vic Rodriguez, no, magsasampa ng kaso sa Supreme Court because of this blank, sa mga blanco daw po sa BICAM. So, ang tanong dito, anong kinalaman ng presidente niya sa BICAM? Sino ba pumirma diyan sa BICAM? Di ba mga congressman tsaka mga senador lang? So, anong kinalaman dyan? So, anong kinalaman ng presidente dyan? And by the way, mga kababayan, yung pinapakita po nilang blankong mga items dyan sa BICAM po na yan, hindi pa po final yan. Papakita ko sa inyo, may ebidensya ako dito ha. So, ang point ko dito, no, intriga lang po talaga itong ginagawa nila. So, sabi dito ha, according to a news report, Attorney Panot Rick Rodriguez said that some lawyers are looking to challenge before the Supreme Court the supposed blank items in the Bicameral Conference Committee report in the 2025 national budget. O, di ba abogado ka rin? Bakit hindi ka kasama sa mag-file ng kaso? Kasi alam mo kasi kabulshitan lang, di ba? O, inaaral na yung challenge na dadali sa Korte Suprema dahil unconstitutional ang 2025 budget. Dahil nga pinakita ni dating Pangulong Duterte na bakante, bungi-bungi sa bilyong-bilyong pisong halaga ng final bicameral conference. Hindi pa nga final yan eh. Bubo talaga to. Committee report, he said, actually mga kababayan, ang point dito, no, yung sinasabi nga po ni Congressman Ortega na gusto po talaga nilang gawing gawing invalid po yung 2025 budget para magkaroon daw po ng default. Para ang mangyayari po dito, magkakaroon, syempre wala nang oras para magkaroon na naman ng BICAM. Wala na namang oras para gumawa ng proposed budget. So by default, ang sabi nga po ni Congressman Ortega, pag ganyang sinabi po ng Supreme Court na unconstitutional po yung budget ng 2025, baka sundin na lang daw po yung budget ng 2024. So balik na naman po sa budget ni Sara Duterte na umaabot ng 2 bilyon. Desperado talaga ng baka ng ina, no? So ngayon ito pakita ko sa inyo mamaya yung mga ebidensya natin, no? So ito muna yung video ni Vic Rodriguez. O, panoorin natin to Fake news mga kababayan, sobrang fake news. Sige. Yung nasa Malacanang magpatakbo ng gobyerno, impeach Inday Sara daw, ito, yung pagpirma mo ng isang GAA na base sa blankong dokumento, ito ang impeach. Bobo talaga to, no? Parang hindi abogado si Panot, no? Mga kababayan, ang point dito, yung paggawa po ng BICAM, congressman at saka senador yan. Pag dinala po sa presidente ng hindi blanco yan, ang may problema po dyan, BICAM. Ang may problema po dyan, mga senador at mga congressman. So, paano ma-impeach yung presidente na pumirma lang ito sa budget na hindi bakante? Ang problema kasi sa inyo, di ba, nag-i-evolve yung ninyo, yung allegation ninyo. Sabi nyo nung una, di ba, yung may bakante GAA. Ngayon naman BICAM. Actually, mga kababayan, pag ganyang klaseng mga bintang na hindi po consistent, chismis po yan. Kasi nag-i-evolve eh. Kasi kung base po sa katotohanan,
yung binibintang po ni Panot, edi sana in the first place pa lang sana, 'di ba, malinaw na po yung bintang nila na ito po ay galing sa BICAM. Oh, 'di ba sabi nung una ni Digong, GAA yan. So sinundan naman ng mga bobong mga vlogger, ay GAA yan, merong bakante sa GAA. Tapos sinabi ni PBBM na sinungaling si Digong, wala akong pinirmahang GAA na blanco. So wala kang GAA na blanco kasi base po ito ah, sa website po ng budget natin. Na-content na po natin 'yan eh. Oh. So ngayon dahil sa nasoplak itong mga narrative ng mga bobong DDS, ngayon BICAM na ngayon. So ano ba talaga? BICAM o GAA? So ngayon ang point dito no, ito si Panot Vic Rodriguez, paano mai-impeach yung presidente dun sa trabaho ng BICAM? Na ito po ay parte po ng legislative. Bobo ka ba? Legislative, senador, tsaka congressman yun. Presidente, executive. Anong to bobo? Basic na basic hindi alam, nililito mo yung mga tao eh. So paano lulusot ito sa sa Supreme Court na sinasabi ninyo? Eh yung bintang ninyo mali-mali. O continue natin. At maganda na nagbigay tugon ang Malacanang at ang tugon nila ay panglihis sa katotohanan. Ayan po, blanco eh. Wala hong fake news dito, pirmado eh. Hindi, yung fake news ito yung mukha mo. Yung mga nakapirma rito, may pananagutan po itong kriminal sa ating batas. Okay, sige, okay na yan. So, okay na ba to? Ayan yan. So, ayan ang sinasabi ni Vic Rodriguez. So, ngayon, puntahan natin yung sinasabi nilang blankong papel. Okay. So, buti na lang nakakuha tayo ng copy, no? Ito, lakihan natin para makuha natin, no? So, ito yung sinasabi nilang blankong papel. Ito. So, buti na lang may nagpasa sa atin ng buong dokumento. 200 page ito. Yan. So, actually, kahit hindi ko na po isa-isahin yung mga pages na yan, sobrang basic nito eh. Oh. So, ito yan. So, ito yung mga pumirma. So, si Villanueva, si Subiri, si JB Ejercito, si Villar, Tolentino, si Jinggoy. Oh, kasama pa ata dito yung mga Villar. Oh, si Grace po, Cynthia Villar, Mark Villar. Oh, yan. So, ngayon mga kababayan, kung makikita natin dito, ito wait lang. Ito. Ayan, ito. So, doon sa pinirmahan nila, tingnan nyo naman, sobrang basic nito. The technical staff of the House Committee on Appropriations and the Senate Committee on Finance are authorized to effect corrections and typographical, grammatical, and printing errors, as well as necessary adjustment, such as performance indicators and section number as general and special provisions as the consequence of the amendments. So mga kababayan, base po sa omnibus motion nito mga kababayan, pwede pa po itong i-adjust. Yan the technical staff of the House Committee on Appropriation and the Senate Committee on Finance are authorized to effect corrections. 'Di ba? As well as necessary adjustment. Oh, mga kababayan, kung itong sinasabi ni Vic Rodriguez na mga blanco-blanco mga items sa BICAM at nakalagay po dito sa pinirmahan nila na pwede pa itong i-adjust, so anong problema dito? Nakuha niyo yung point? Ito po ay parte po ng proseso. So bakit mo papakailaman, bakit mo babatikusin yung isang bagay na pinoproseso pa lang? Oh, in case of conflict between the conference committee report and printed copy of the bill, the latter shall prevail. So the latter shall prevail. So hindi pa nga tapos. Malinaw mga kababayan na hindi pa ito final. Yung nirereklamo nila, 'di ba? Kasi same document lang 'to eh. Yung nirereklamo nila mga kababayan na mga blanco-blanco. So sobrang basic naman nito. 'Di ba? Pinoproseso pa lang ito So pakita ko sa inyo, meron pa ako dito eh. So ito mga kababayan, no, ito yung hindi nila pinapakita sa inyo eh. Yung pinakabuong dokumento po ng sinasabi nilang blanco eh. So sabi dito Conference Committee Report. So report pa lang ito. Hindi pa to final. Bobo puta. Kaya nga kailangan natin malaman yung headings. So sabi po sa headings ng dokumento po na to, Conference Committee Report. The Bicameral Conference Committee on the Disagreeing Votes
So itong dokumento po na to, ito po ay parte ng kanilang disagreement. So malinaw kung merong disagreement, meron pong discrepancy po diyan kasi po dalawang house po ang nag-uusap. Congress tsaka Senado. House tsaka Senado. So syempre hindi naman po palagi magkatulad yan. So meron silang conflict dyan. Kaya nga nila inaayos eh. So yung parte po ng proseso na pag-aayos, ito na po yung pinapakita nila ngayon may blanko-blanko. At iba-iba. Ay, Diyos ko. Sa tingin ko nakukuha nyo yung point ko eh. Di ba? Kasi parte ito ng proseso eh. O sabi pa dito appropriating funds for the operation of the government of the Republic of the Philippines from January 1 to December 31. Di ba? 2025. Having met a full and free conference, have agreed to recommend and do hereby recommend to their respective houses bill number 10800 be approved with amendments as follow. So recommendations. So kasi alam nyo no, kung anong panlilitong ginawa dito ni Digong. Nung siniwalat kasi ito ni Duterte, hindi niya pinakita kung ano yung mga headings po ng dokumento. Pinakita niya lang yung blanco. So ngayon, ano yung blanco na yan? Ayun ang gusto ko malaman. So ngayon, buti na lang, meron din bobong GDS na friend ko sa Facebook na nag-share nito. So nung binasa ko, ay putang ina, di ano nga lang to? Parte pa lang to ng proseso. O habang pinoproseso po yung budget ng BICAM, natural po na merong pagkakaiba dyan. Natural po na merong blanco dyan kasi nga inaayos pa. So bakit yung sisitahin yung bagay na inaayos pa lang? Ipakita ninyo yung final. Yung sinasabi po nila Mig Zubiri, yung sinasabi po nila Joel Villanueva, yung sinasabi po ni Win Gatchalian, tsaka ni Chis Escudero, na BICAM na walang blanco. Ayun ang ipakita ninyo. So mas maganda, ipakita dapat ng mga senador na to, yung sinasabi nilang walang blanco. So ang point ko dito mga kababayan, kung sinasabi ninyo na ito ay, di ba, ipapasa ninyo sa Supreme Court, baka sipain lang kayo ng Supreme Court kung ganyan yung narrative ninyo. Impeachment? Dahil sa pagpirma sa blankong BICAM under process, katangahan mo naman yan nito, panot. Itong Vic Rodriguez na to, kung magsalita, kala mo linis-linis. Ito, tingnan nyo to. Tandaan nyo mga kababayan, si Vic Rodriguez mga kaka-streetwise. Ito sinasabi ko Rodriguez shuts down rumor on 100 million bribe for government post. Gossip, fantastic, di ba? Meron pong issue dati si Vic Rodriguez. Di ba, syempre, siya yung dating executive secretary, di ba? Meron pong issue si Vic Rodriguez dati na para ma-appoint ka, kailangan mo ng 100 million na suhol. Di ba? Kaya nga nadawit si Pastrana dito. Di ba, naalala nyo yun, di ba, 2022? Isa ito sa mga reason kung bakit siya sinibak. At pangalawang reason mga kababayan, Vic Rodriguez attempts sugar fiasco probe after Senate subpoenas him. So ang tanong dito, ano na nangyari dito? Bakit tinigil ninyo yung investigasyon dito? Senate, di ba kayo nag-imbestiga dito? Di ba merong aligasyon na pumirma si Vic Rodriguez sa isang sugar importation, ginaya niya yung pirma ng presidente? Dapat yung binabalikan ninyo. Kasi ang nangyayari po kasi sa atin, kapag may ginagawang katarantaduhan, kapag lumamig na po yung issue, nakakalimutan na po. So nawawalan po ng accountability. Di ba? So ang point dito, kaya naging bitter itong si Vic Rodriguez, hindi dahil sa meron siya pinaglalaban. Ang realidad dito, kaya naging bitter itong panot na to, kasi nabisto po siya sa kalokohan niya nung siya pa po yung executive secretary at doon po siya sinipa. Pasalamat ka pa nga eh. Pinalabas silang ng palasyo na nag-resign ka. Pero ang totoo, sinipa ka. Hindi ka na lang ba nagpasalamat sa ganun? Di ba? Sinipa ka. Tinanggal ka. O para lang kahit papaano, hindi man lang nakakaya masyado. Ay, Diyos ko, ewan ko Pero well, bahala kayo. Boto nyo. Di ba? Kayong mga didas kayo, boto nyo.
Total tanga naman kayo, eh. Oh, 'di ba tumatakbong senador 'yan, boto niyo. So 'yun mga ka-streetwise 'no, so diyan po sa Team Replay 'no, masasabi niyo nga po dito sa katangahan na naman po ng ano, katangahan pong sinasabi ng mga DDS, especially po nito ni Vic Rodriguez, 'di ba? So 'yun, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat 'yan. At siyempre pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share din po ng video po na 'to. So sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and babush!